Ang nakakabinging wangwang ng ambulansya ay tila isang matulis na patalim na humiwa sa tahimik na madaling araw ng ospital. Mag-aalas una na ng umaga. Malamig ang ihip ng aircon sa emergency room, halo-halo ang amoy ng alkohol, dugo at gamot, isang amoy na matagal ko nang nakasanayan sa loob ng 5 taon ko bilang isang nurse. Nakayuko ako noon sa nurse's station, pilit na pinaglalabanan ang antok habang isinusulat ang huling vital signs ng isang pasyenteng may alta presyon. Ngunit ang pamilyar na tunog ng sirena noong gabing iyon ay may dalang kakaibang kaba na biglang nagpabigat sa aking dibdib. Bumukas ng malakas ang mga salamin na pinto. 2 nagmamadaling paramedic ang pumasok, tulak-tulak ang isang stretcher. "Emergency! Bilis! Kakaibang kaso to!" Sigaw ng isa sa kanila. Bakas ang tensyon at pagkalito sa kanyang boses. Sa ibabaw ng stretcher ay may 2 figura ng tao na natatakpan ng isang manipis na puting kumot. Nanginginig sila, nagpupumiglas sa ilalim ng tela, ngunit tila hindi nila maihiwalay ang kanilang mga katawan. Agad na lumapit ang duty doctor. Suspected penis captivus. Vaginismus dahil sa matinding stress o gulat, mabilis na utos ng doktor. Ihanda agad ang muscle relaxants at i-monitor ang puso ng lalaki. Masyadong mabilis ang tibok. Bilang isang profesional, automatikong gumalaw ang mga paa ko. Kumuha ako ng syringe at mga gamot, itinulak ang IV stand palapit sa stretcher. Ngunit nang hawiin ng doktor ang kumot upang suriin ang kalagayan ng mga pasyente, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumigil ang pagtibok ng sarili kong puso. At pakiramdam ko ay umurong lahat ng dugo sa aking katawan patungo sa aking utak. Ang lalaking nakahiga roon, namumutla, naliligo sa sariling malapot na pawis at halos mamula ang buong mukha sa matinding hiya at sakit, ay walang iba kundi si Carlo. Ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang asawa ko at ang babaeng nakadikit sa kanya, na pilit tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang panginginig na mga kamay, na ang buhok ay buhol-buhol at ang mga mata ay nanlilisik sa takot at pag-iyak, ay si Elena. Ang asawa ng sarili niyang kapatid na si Kuya Anton, ang aking hipag. Sa loob ng 1 buong segundo, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong emergency room. Kahit ang mga kasamahan kong nurse ay napatigil, nanlalaki ang mga mata, palipat-lipat ang tingin sa akin at sa 2 taong nakahiga sa stretcher. Ang mga posisyon nila ay sapat na upang isigaw sa buong mundo ang karumal-dumal na kasalanang ginawa nila. Napasigaw si Carlo sa sakit. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, hirap na hirap sa paghinga. Umalingaw-ngaw ang tunog ng heart monitor, beep, 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 mabilis at nagbababala. "Doktor, tulungan niyo muna siya. Parang awa niyo na, mahihimatay na ako sa sakit." Umiiyak na pagsusumamo ni Elena. Ang kanyang boses, na dati-rati napakalambing tuwing tatawagin akong sister, ay ngayon puno ng desperasyon at kahalayan. Tinitigan ko ang lalaking ito. Ang lalaking minsang humawak sa mga kamay ko at nangakong poprotektahan ako laban sa kahit anong sakit. Ngayon, narito siya, nakakulong sa katawan ng sarili niyang hipag sa pinakakahiya-hiyang sitwasyon na maaaring sapitin ng isang tao. Nurse Maya, ang vital signs, utos ng head nurse, pilit binabasag ang tensyon. Tumango ako. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas, ngunit gumalaw ang mga kamay ko. Kinuha ko ang blood pressure monitor. Malamig na parang yelo ang sarili kong mga daliri. Sanay akong makakita ng mga pasyenteng isinusugod dahil sa labis na pagkabigla o atake sa puso habang nakikipagtalik, kadalasan ay mga matatandang lalaki na nagtatago sa kanilang mga kabit. Ngunit hindi sumagi sa hinagap ko na ang sarili kong asawa ang magiging pasyente ko sa ganitong kalagayan. Habang itinuturok ng doktor ang pampakalma, bahagyang iminulat ni Carlo ang kanyang mga mata. Nagtama ang aming paningin. Nakita ko ang takot na namumuo sa kanyang mga luha
ang matinding kahihiyan at isang nakakaawang pagmamakaawa. Nanginginig ang kanyang mga maputlang labi. "Maya, patawad, patawarin mo ako," bulong niya, halos hindi makahinga. Hindi ko alam kung totoo ba ang pagsisisi niya o nagmamakaawa lang siya dahil sa takot na mamatay siya sa atake sa puso sa mismong gabing iyon. Sa isang iglap, lahat ng mga pagdududa ko nitong mga nakaraang buwan ay nag-flash sa isip ko. Ang mga text message na palihim niyang binabasa tuwing hating gabi, ang amoy ng pabango na hindi sa akin na kumakapit sa kanyang damit, ang pag-iwas niya ng tingin tuwing magtatanong ako kung bakit siya ginabi. Hindi pala ako nasisiraan ng bait, hindi ako praning. Sinasadya ko lang bulagin ang aking sarili dahil pilit kong isinisalba ang pamilyang inakala kong buo. 20 minuto ang lumipas. Unti-unting umayos ang tibok ng puso ni Carlo matapos umepekto ang gamot. Ngunit dahil sa matinding trauma ng kanilang mga kalamnan, hindi pa rin sila agad mapaghiwalay. Naiwan si Elena na nanginginig sa isang sulok ng stretcher ni hindi makapag-angat ng tingin sa akin. Nang lumabas sandali ang doktor upang tumawag ng espesyalista, biglang inabot ni Elena ang braso ko. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Ang boses niya ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Maya, parang awa mo na. Huwag mong sasabihin kahit kanino," umiiyak niyang bulong. "Nagkamali ako. Luluhod ako sa harap mo. Babayaran ko ang lahat ng kasalanan ko. Huwag mo lang sasabihin kay Mama Rosa at kay Kuya Anton. Parang awa mo na, masisira ang buhay ko." Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking braso. Ito ang unang pagkakataon na tiningnan ko siya ng malapitan at nakita ko kung gaano siya kadumi. Ang babaeng ito na laging nakangiti sa akin sa hapagkainan, na laging nagpapabili ng gamot at nakikisalo sa aking pagkain, ngayon ay nagmamakaawa na pagtakpan ko ang kanilang kababuyan. Umungol si Carlo, pilit na iniaabot ang kanyang kamay sa akin. "Maya, huwag mong sirain ang pamilya natin." Tiningnan ko silang dalawa, ang lalaking asawa ko at ang babaeng itinuring kong pamilya. Inaasahan ba nilang lalambot ang puso ko? Inaasahan ba nilang mananahimik ako para protektahan ang reputasyon ng pamilya nila? Dahil ganyan naman ang tingin nila sa akin, isang tahimik, mabait at walang laban na manugang na laging nagpaparaya. Pero hindi na ngayong gabi. Isa akong nurse na ginagawa ang aking tungkulin at isang asawa na nakasaksi sa pinakamasakit na katotohanan. Tinitigan ko sila sa mata at malamig na nagsalita. "Hindi ako ang gumawa nito sa inyo at hindi ako ang maninira sa pamilyang ito. Kayo mismo ang sumira. Ang nangyayari sa inyo ngayon, parusa iyan ng Diyos sa mga makasalanang katulad nyo." Hindi malakas ang boses ko, pero sapat na iyon para mapatahimik silang dalawa. Humagulgol ng malakas si Elena habang napapikit naman si Carlo sa matinding kahihiyan. Sa labas ng kurtina, naririnig ko na ang mga bulungan ng ibang mga nurse. Alam kong sa pagpatak ng araw, kakalat ang balitang ito na parang apoy sa buong ospital. Isang maliit na pagkakamali at ang kwentong ito ay magiging tsismis ng bayan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang panghuhusga ng ibang tao, kundi ang katotohanan na ang asawa ko at ang hipag ko ay kayang gawin ito sa akin. Pagbalik ng doktor, nagpasya silang ilipat ang dalawa sa isang pribadong kwarto upang maiwasan ang mga usisero at upang doon isagawa ang ligtas na paghihiwalay sa kanila. Ako ang inatasan na pumirma sa initial medical records. Isa-isa kong isinulat ang mga detalye. Pangalan, oras ng pagdating, inisyal na diagnosis. Walang panginginig sa aking mga kamay, walang pag-aalinlangan sa bawat letra. Pinilit ako ng propesyon ko na maging kalmado at marahil ang pagiging manhid na ito ang nagligtas sa akin mula sa tuluyang pagkabaliw. Hindi ako umiyak noong gabing iyon. Hindi ako sumigaw, hindi ako nanabunot, hindi ako gumawa ng eskandalo sa emergency room. Pinanood ko lang silang naghihingalo sa hiya at sakit.
bunga ng sarili nilang kalaswaan. May isang bahagi ng puso ko ang nadurog ng tuluyan, ngunit sa halip na mawasak, tila naging matigas na bato ito. Alam kong hindi matatapos ang lahat sa ospital na ito. Madadamay ang lahat, si Mama Rosa, si Kuya Anton, ang buong angkan nila. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ako ang biktima. Hindi ako luluha para sa mga taong walang halaga. Nang matapos ang shift ko at naglalakad ako pa uwi, patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang sirena sa isip ko. Bakit hindi ako gumuho nang makita ko sila? Bakit nanatili akong nakatayo, na tila yelo sa gitna ng apoy? Upang maintindihan kung bakit ganito katigas ang naging reaksyon ko, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Kailangan nating balikan ang unang araw na tumapak ako sa bahay na iyon. Ang bahay kung saan akala ko kung magiging mabait lang ako at susunod sa lahat ng iutos nila ay magiging mapayapa at masaya ang buhay ko. Nakilala ko si Carlo noong bagong graduate pa lang ako bilang nurse. Maliit lang ang sweldo ko noon at araw-araw akong pagod sa pagtakbo sa loob ng ward. Si Carlo ay isang tahimik na engineer. Hindi siya mahusay sa mabubulaklak na salita o romantikong mga pahayag. Kapag natatapos ang night shift ko, sinusundo niya ako at binibilhan ng isang karton ng gatas at tinapay. Maya, baka bumagsak ang katawan mo sa sobrang pagod. Kainin mo muna to, nakangiti niyang sasabihin. Napaibig ako sa kanyang kasimplehan. Para sa akin noon, ang mabuting lalaki ay hindi yung puro salita, kundi yung nagpapakita ng malasakit sa gawa. Sa loob ng 2 taon naming pagiging magkasintahan, hindi niya ako pinagtaasan ng boses. Nang una niya akong iharap sa kanyang pamilya, naramdaman ko agad ang bigat ng presensya ng kanyang ina, si Mama Rosa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na tila ba sinusuri ang presyo at halaga ng pagkatao ko. Nurse ka pala, ayos na rin, marami kang kakilala sa ospital, malamig na sabi ni Mama Rosa. Akala ko noon, yun na ang pagtanggap niya sa akin. Hindi ko alam na ang pagtango niyang iyon ay hindi dahil gusto niya ako, kundi dahil nakita niyang ako ang perpektong manugang na madaling utusan, tahimik at walang lakas ng loob na sumuway sa kanya. Sa bahay nila, sama-sama kaming nakatira. Nandoon si Kuya Anton, ang panganay na kapatid ni Carlo, at ang asawa nitong si Elena. Si Kuya Anton ay malaki ang katawan, tahimik, at tila palaging may pasan na mundo. Nang magpakilala siya sa akin, maikli lang ang sinabi niya, "Huwag kang mahiya dito, pamilya na tayo." Ngunit si Elena ay ibang-iba, mahilig siyang mag-ayos, palaging nakangiti at mahusay magsalita. "Naku, ang ganda naman ng bago nating sister. Magkakasundo tayo nito." Masaya niyang bati habang mahigpit na hinahawakan ang mga kamay ko. Napanatag ako. Akala ko magiging madali ang buhay ko dahil may kakampi ako sa loob ng bahay. Ngunit habang tumatagal, nakita ko ang nakatagong lason sa loob ng pamilyang iyon. Isang lason na tinatawag na paboritismo. Si Carlo ang paborito. Kahit anong gawin niya, tama siya sa paningin ni Mama Rosa. Habang si Kuya Anton, kahit siya ang nagpapasok ng pinakamalaking pera sa bahay galing sa pagtatrabaho sa construction, ay palaging pinapagalitan. Si Elena, bilang asawa ng hindi paboritong anak, ay natutong makisama sa maling paraan. Palagi siyang nakadikit kay Mama Rosa, nagbibigay ng regalo, at higit sa lahat, palaging nakadikit kay Carlo. Hanggang sa isang hapon, umuwi ako ng maaga mula sa ospital. Habang naghuhubad ako ng sapatos sa may pintuan, narinig ko ang nag-uusap na boses mula sa kusina. Boses iyon ni Mama Rosa at Elena. "Kung ikaw lang sana ang unang nakilala ni Carlo, Elena, hindi sana ganyan ang buhay mo." Malamig at seryosong sabi ni Mama Rosa. Tumigil ang paghinga ko. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Hinihintay ang isasagot ng aking hipag. Narinig ko ang isang mahina at malanding tawa mula kay Elena. Isang tawa na nagpabanaag ng kanyang tunay na kulay. Ngunit hindi lang iyon ang naging simula. Nang gabing iyon,
Habang natutulog si Carlo, umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang text message ang pumasok. Nang silipin ko iyon, ang pangalan ng nagpadala ay tuluyang nagpaguho sa mundong inakala kong payapa. Sino ang nagpadala ng mensahe at ano ang nakasulat doon na nag-umpisa ng aking paghihinala? Ang liwanag mula sa screen ng telepono ni Carlo ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa tahimik at madilim naming kwarto. Hating gabi na noon, mahimbing ang tulog ng asawa ko sa tabi ko, ang kanyang paghinga ay banayad at pantay. Ngunit ang telepono niyang nakapatong sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama ay biglang nag-ilaw. Wala akong ugaling magbasa ng mensahe ng iba. Bilang asawa, naniniwala ako na ang tiwala ang pundasyon ng isang matibay na samahan. Ngunit ng gabing iyon, tila may isang hindi nakikitang kamay na pilit inililihis ang aking paningin patungo sa maliit na screen. Ang pangalan ng nagpadala ay malinaw na nakarehistro, Ate Elena. Kumunot ang noo ko. Bakit magte-text ang hipag ko sa ganitong oras ng gabi? Nasa kabilang kwarto lang siya, nasa iisang bahay lang kami. Dahan-dahan kong inabot ang telepono, sinisiguro na hindi magigising si Carlo. Ang mga daliri ko ay nanginginig ng bahagya. Nang mabasa ko ang maikling mensahe na lumabas sa screen, pakiramdam ko ay biglang huminto ang pagtibok ng aking puso. Napakalungkot ko. Wala si Anton. Sana nandito ka. Isang maikli ngunit nakakalasong pangungusap. Tinitigan ko ang mga salita hanggang sa manlabo ang aking paningin dahil sa luhang nagbabadyang tumulo. Pilit kong hinanap ang aking hininga. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka may ibang ibig sabihin ang mensaheng iyon. Baka naglalambing lang siya bilang isang kapatid. Baka kailangan niya ng kausap dahil laging wala ang asawa niya. Pilit kong ibinabaluktot ang katotohanan upang protektahan ang sarili kong isip mula sa tuluyang pagkabaliw. Ibinaba ko ang telepono at bumalik sa pagkakahiga, ngunit hindi na ako dinalaw ng antok hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat paggalaw ni Carlo sa aking tabi, ang bawat pagdampi ng kanyang balat sa akin ay nagdudulot ng matinding pangingilabot sa aking buong pagkatao. Kinaumagahan, sa hapagkainan, tila walang anumang nangyari. Ang amoy ng mainit na kape at sinangag ay pumuno sa kusina. Nakaupo si Mama Rosa sa kabisera, ang mukha ay seryoso at palaging mapanghusga. Pumasok si Elena sa kusina na may dalang malaking ngiti, suot ang isang manipis na duster na tila ba sinadyang ipang-akit. Ang asawa niyang si Kuya Anton ay maagang umalis papunta sa construction site, kaya kaming apat na lang ang naiwan. Carlo, ipinaghanda kita ng paborito mong itlog at daing, malambing na sabi ni Elena. Inilalapag ang plato sa mismong harap ng asawa ko bago pa man ako makakilos. Ang kanyang kamay ay sadyang idinampi ng bahagya sa balikat ni Carlo. Nakita ko kung paano pa simpleng umiwas ng tingin si Carlo, nakayuko sa kanyang plato, ang mukha ay bahagyang namumula. Salamat ate, tipid niyang sagot. Napakabuti mo talagang manugang, Elena. Laging inaasikaso ang pamilya. Hindi katulad ng iba diyan na puro trabaho lang sa ospital ang inaatupag. Parinig ni Mama Rosa, ang mga mata ay matalim na nakapukol sa akin. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malastahan ko ang sarili kong dugo. Tahimik akong sumubo ng kanin, pilit nilulunok ang pait na namumuo sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang kape sa mukha ng babaeng nasa harap ko at tanungin siya kung bakit siya nagpapadala ng malalaswang mensahe sa asawa ko tuwing madaling araw. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Wala pa akong matibay na ebidensya. Kung mag-iiskandalo ako ngayon, alam kong pagtutulungan nila ako. Sasabihin nilang nasisiraan ako ng bait dahil sa puyat. Nagsimula ang aking lihim na paghihirap. Naging mapagmasid ako sa bawat galaw nila. Napansin ko na tuwing wala si Kuya Anton, nagbabago ang pananamit ni Elena.
Ang mga dating simpleng pambahay ay napalitan ng mga maiikling shorts at sando na malalim ang tabas sa dibdib. Palagi siyang nakasunod kay Carlo, nagpapanggap na nagpapatulong sa mga maliliit na bagay sa bahay. Isang hapon, nakansela ang overtime ko, kaya maaga akong nakauwi. Umulan ng malakas noon, kaya siguro hindi nila inaasahan ang pagdating ko. Habang naglalakad ako sa pasilyo, patungo sa aming kwarto, napadaan ako sa tapat ng kwarto ni Elena, bahagyang nakaawang ang pinto. Mula sa loob, narinig ko ang pabulong na pag-uusap at mahinang hagikgik ng isang babae. Huminto ako. Ang puso ko ay tila martilyo na bumabayo sa aking dibdib. Dahan-dahan, itinulak ko ang pinto. Bumungad sa akin ang isang eksena na kahit kailan ay hindi mabubura sa aking isipan. Nakaupo si Elena sa dulo ng kama, magulo ang buhok, ang kanyang duster ay nakataas hanggang sa hita. Si Carlo ay nakatayo sa harap niya. May hawak na remote control ng aircon, ngunit ang distansya nila sa isa't isa ay napakalapit. Masyadong malapit para sa isang maghipag. Nang makita nila ako, tila nakuryente si Carlo at mabilis na lumayo. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mukha. Si Elena naman ay mabilis na inayos ang kanyang damit, sabay peke ng isang malakas na tawa. Ay Maya, nandyan ka na pala. Mabuti na lang dumating si Carlo, sira kasi yung aircon ko, ang ingay-ingay. Inaayos lang niya, palusot ni Elena, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Tumango lang si Carlo, pilit na ngumingiti ngunit nanginginig ang boses. Oo, inayos ko lang yung thermostat. Tiningnan ko ang aircon. Tahimik at maayos itong umaandar. Tiningnan ko si Carlo at pagkatapos ay si Elena. Hindi ako sumigaw. Wala akong sinabi. Tinalikuran ko sila at dumiretso sa kwarto namin. Nagsara ako ng pinto at doon tahimik akong umiyak. Ang mga luha ko ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding awa sa aking sarili. Ginagawa nila akong tanga sa sarili kong pamamahay. Ang tingin ba nila sa akin ay bulag? O sadyang wala lang talaga silang respeto sa pagkatao ko? Nang gabing iyon, kinausap ko si Carlo nang kami na lang dalawa. Pilit kong kinakalma ang aking boses habang nakahiga kami sa dilim. Carlo, napapansin ko, baka masyadong malapit kayo ni Ate Elena. May mga mensahe pa siya sa iyo tuwing madaling araw. Hindi yata tama iyon. Biglang bumangon si Carlo. Ang mukha ay nag-iba. Mula sa pagiging maamo, naging matalim at puno ng galit ang kanyang mga mata. Ano bang pinagsasasabi mo, Maya? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ate ko siya. Asawa siya ni Kuya Anton. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo dahil sa kakapuyat mo sa ospital, praning ka lang. Mataas ang boses niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Sa halip na magpaliwanag ng maayos, sinisi niya ako. Pinalabas niyang ako ang may sakit sa pag-iisip. Natigilan ako. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ako. Ang lalaking kilala kong tahimik at malumanay ay nagbagong anyo para lang protektahan ang kanyang madilim na sikreto. Tumalikod siya sa akin at natulog. Iniiwan akong nakatitig sa kisame habang dahan-dahang namamatay ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang unti-unti kong pagkatuklas sa papel ni Mama Rosa sa lahat ng ito. Napansin ko na tuwing aalis si Kuya Anton para sa isang malayong proyekto, biglang nagiging abala si Mama Rosa sa pag-uutos sa akin. Kadalasan, ipinapadala niya ako sa malayong palengke o sa bahay ng aming mga kamag-anak upang may ihatid, kahit na bagong galing lang ako sa night shift at halos bumagsak na ang katawan ko sa pagod. Maya, pumunta ka sa kabilang bayan. Ihatid mo itong mga prutas kay Tita Flor mo. Sumakit ang tuhod ko, hindi ako makakalakad. Utos niya isang madaling araw, 6:00 pa lang ng umaga. Nang minsan akong magtanong kung pwede bang sa hapon na lang dahil kailangan ko pang matulog, galit na sumagot si Mama Rosa. Puro katulog. Yan ang hirap sa mga babaeng nagtatrabaho. Nakakalimutan ang obligasyon sa pamilya. Kung ayaw mong sumunod,
Umalis ka sa pamamahay ko. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Dala ang mabigat na basket. Naglakad ako palabas ng gate. Ngunit bago pa ako makalayo, lumingon ako sa aming bahay. Nakita ko si Mama Rosa na mabilis na isinara ang pangunahing pinto, tila sinisiguro na wala nang istorbo sa loob. Naiwan doon sina Carlo at Elena, silang dalawa lang. Doon ko napagtanto ang isang nakakakilabot na katotohanan. Alam ni Mama Rosa, hindi lang siya nagbubulag-bulagan, siya mismo ang nagiging tulay upang mabigyan ng oras ang dalawa. Ginagawa niya akong sunod-sunuran upang ilayo ako sa bahay at itago ang kababuyan ng paborito niyang anak. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa isang madilim na gubat, napapaligiran ng mga mababangis na hayop na nagbabalat kayo bilang pamilya. Wala akong kakampi, wala akong malalapitan. Kung isusumbong ko ito sa iba, ako ang lalabas na baliw at sinungaling. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Pabalik ako mula sa pag-iigib ng tubig nang makita ko ang isang anino sa labas ng kwarto ni Elena. Si Kuya Anton. Kakarating lang niya mula sa trabaho at hindi pa nakakapagpalit ng kanyang maruming damit. Nakatayo siya roon, tahimik na nakasandal sa pader. Ang tenga ay nakadikit sa siwang ng pinto. Nakita ko kung paano nanginig ang malalaking balikat ng panganay na kapatid. Nakita ko kung paano namula ang kanyang mga mata at tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang ginawang ingay. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang mukha ay tila nadurog sa libu-libong piraso at naglakad patungo sa madilim na bahagi ng garahe. Hindi lang pala ako ang nakakaalam. Matagal na rin pala niyang alam, ngunit tulad ko, pinili niyang manahimik dahil sa takot na mawasak ang pamilya. Nilapag ko ang timba at sinundan ko siya sa garahe. Nakaupo siya sa isang lumang silya, naninigarilyo. Ang tingin ay nawawala sa kawalan. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na ulap, sumasalamin sa kadiliman ng aming mga kaluluwa. Lumapit ako at iniabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Tiningnan niya ako. Sa mga mata niya, nakita ko ang refleksyon ng sarili kong sakit, ang tahimik na pagdurusa ng mga taong palaging binabaliwala at itinatapon sa gilid. Kuya, basag ang boses ko nang magsalita ako. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan natin hahayaan na yurakan nila ang pagkatao natin? Huminga siya ng malalim at pinatay ang sigarilyo gamit ang kanyang sapatos. Tumingala siya sa akin, ang mga mata ay may panibagong apoy na nag-aalab, isang apoy ng paghihiganti. Hindi na tayo magbubulag-bulagan, Maya, malamig niyang sagot. Isang boses na nagbabadya ng isang malaking unos. Maghanda ka, dahil bago matapos ang buwang ito, luluhod sila sa ating harapan. At ipapakita ko sa iyo kung anong lihim na armas ang inihanda ko sa loob ng bodega. Ano ang nakatagong plano ni Kuya Anton at paano namin sisimulan ang pagbagsak ng mga taong sumira sa aming buhay nang hindi nila namamalayan. Madilim at malamig ang hangin na umiihip sa loob ng garahe noong gabing iyon. Ang nag-iisang ilaw sa poste ay pundi at kumukurap-kurap, nagbibigay ng nakakakilabot na anino sa mga nakasalansan na lumang gamit. Tinitigan ko si Kuya Anton. Ang kanyang malalaki at magaspang na kamay na sanay sa mabibigat na trabaho sa semento at bakal ay nanginginig habang may kinukuha siya mula sa isang maliit na kahon sa ilalim ng mga lumang gulong. Isang maliit na itim na bagay, isang nakatagong kamera. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalalim na balon ng kalungkutan at galit. Mahina, ngunit buo ang kanyang boses nang magsalita siya. Matagal ko na itong binili, Maya. Matagal ko nang napapansin na tuwing wala ako, laging naiiba ang direksyon ng CCTV natin sa labas ng gate. Minsan, nakatutok sa pader. Minsan, may nakasampay na basahan na tila ba sinadyang ilagay doon para matakpan ang lens. At kapag tatanungin ko si Mama Rosa, ang lagi niyang sagot ay baka nilipad lang ng hangin o nagalaw ng mga pusang gala. Napakuyom ang aking mga kamao.
Ang mga salitang iyon ay parang mga matutulis na pako na ibinabaon sa aking isipan. Hindi pusa ang nagpapalit ng direksyon ng kamera. Hindi rin hangin. Sinasadya itong gawin ng sarili nilang ina upang pagtakpan ang kahayupan ng paborito niyang anak at ng kanyang manugang. Kung ang sarili nating ina ang nagtatakip sa kanila, dagdag ni Kuya Anton habang tinititigan ang maliit na kamera, tayo ang maghahanap ng sarili nating liwanag. Ilalagay ko ito sa loob ng bodega na nakatapat mismo sa pasilyo ng mga kwarto natin. Walang pumapasok sa bodegang iyon dahil ayaw ni Mama Rosa sa maalikabok at ayaw ni Elena na madumihan ang mga damit niya. Mula roon, makikita natin ang lahat ng lalabas at papasok sa mga pintuan tuwing madaling araw. Pumayag ako sa plano. Wala na kaming ibang pagpipilian. Ang susunod na mga araw ay naging isang matinding kalbaryo para sa akin. Ang bawat paggising ko sa umaga ay tila isang sumpa. Ang maramdaman ang init ng katawan ni Carlo sa aking tabi. Ang maamoy ang kanyang balat na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot ng matinding pagduduwal. Gusto kong bumangon, sumigaw at saktan siya. Gusto kong kalmutin ang mukha niya at itanong kung paano niya nakakayang matulog ng mahimbing habang pinapatay niya ang kaluluwa ko. Ngunit kinailangan kong maging isang magaling na aktres sa sarili kong pamamahay. Ginamit ko ang lahat ng aking profesional na pagsasanay bilang isang nurse, ang kakayahang itago ang emosyon kahit na nahihirapan na ang pasyente, ang pananatiling kalmado sa gitna ng matinding tensyon. Sa hapagkainan, pinilit kong ngumiti at kumain kahit na lasang abo ang bawat subo ng kanin. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, umakto si Elena na parang walang anumang nangyayari. Naghain siya ng mainit na kape at dahan-dahang inilapag iyon sa harap ni Carlo. Ang kanyang mga daliri ay sadyang sumagi sa braso ng asawa ko. Pasimple namang umubo si Mama Rosa at nagiba ng usapan, tila ba nagbabantay sa paligid para sa kanilang dalawa. Ako naman ay tahimik lang na nakatingin sa aking plato, nagbibilang sa isip upang hindi sumabog sa galit. Nang gabing iyon, inilatag ni Kuya Anton ang pain. Habang kumakain kami ng hapunan, bigla siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Eksakto sa kung paano siya palaging magsalita, kaya walang nakahalata ng kanyang tunay na intensyon. May malaking problema sa site namin sa kabilang probinsya. Kailangan kong umalis bukas ng maaga, baka isang linggo ako roon. Pagkasabi niya noon, nakita ko ang mabilis na pag-angat ng tingin ni Elena. Isang kislap ng tuwa ang dumaan sa kanyang mga mata. Kahit pa mabilis niya, itong binawi ng isang malungkot na simangot. Ang tagal naman, Anton. Paano ako rito? Sino ang mag-aasikaso ng mga kailangan ko kapag gabi, malambing at nagpapaawang tanong niya? Sumagot si Kuya Anton nang hindi man lang tumitingin sa asawa niya. Nandyan naman sina Mama at Carlo para bantayan ka. Hindi ka naman pababayaan dito. Napatingin ako kay Mama Rosa. Ang kanyang mukha ay tila nakahinga ng maluwag. Oo nga naman, Anton. Trabaho yan. Kailangan mong gampanan. Kami na ang bahala rito sa bahay. Huwag kang mag-alala sa asawa mo. Gusto kong matawa sa kaplastikan ng ginang. Kami na ang bahala. Ang ibig niyang sabihin ay siya na ang bahalang magbantay sa labas habang ang dalawa ay nagpapakasaya sa loob. Ang bahay na ito ay naging isang pugad ng mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng salitang pamilya. Kinaumagahan, umalis si Kuya Anton, bit-bit ang kanyang malaking bag, ngunit hindi siya dumiretso sa probinsya. Ayon sa aming usapan, uupa siya ng isang murang kwarto sa kalapit na kanto kung saan nakakonekta ang kanyang laptop sa nakatagong kamera sa bodega. Mula roon, babantayan niya ang bawat galaw sa loob ng aming bahay. Pagsapit ng hapon, naramdaman ko na ang pagbabago sa ihip ng hangin. Wala si Kuya Anton at dahil doon, naglabasan ang mga tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa akin. Si Elena ay nagpalit ng kanyang suot.
Mula sa simpleng pambahay, nagsuot siya ng isang manipis at sutlang pantulog na kulay pula na halos bumakat ang kanyang buong katawan. Naglakad-lakad siya sa sala, nagkukunwaring nanonood ng telebisyon, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakasunod kay Carlo na noon ay nag-aayos ng sirang saksakan. Bago mag-alas 8 ng gabi, nag-aayos na ako ng aking uniforme para sa aking night shift. Nilapitan ako ni Mama Rosa sa sala. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aapura. Maya, huwag ka nang magpatumpik-tumpik dyan. Maaga kang umalis dahil baka matraffic ka. Nakakahiya naman sa ospital kung palagi kang nahuhuli. Tumango ako ng walang imik. Gusto niya akong paalisin agad upang maging malaya ang daan para sa dalawa. Kinuha ko ang aking bag at tahimik na lumabas ng pinto. Sa paglalakad ko palabas ng gate, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa aking mukha. Ngunit ang lamig na iyon ay hindi kayang patayin ang nag-aapoy na sakit sa aking dibdib. Pagdating ko sa ospital, sinubukan kong ituon ang buong atensyon ko sa aking trabaho. Kumuha ako ng blood pressure ng mga pasyente, nag-ayos ng mga dextrose, at naghanda ng mga gamot. Ngunit ang isip ko ay naiwan sa bahay. Bawat patak ng oras sa orasan ng nurses station ay tila mga mabibigat na bato na ibinabagsak sa aking puso. Pasado alas 11 ng gabi, tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Kuya Anton. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko iyon. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang epekto nito ay parang isang matapang na lason na kumalat sa aking buong sistema. Nakapasok na siya sa kwarto. Wala pang 15 minuto pagkaalis mo, pumasok na si Carlo sa kwarto ni Elena. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Kahit alam ko na ito ang mangyayari, kahit nakahanda na ang isip ko, ang mabasa ang kumpirmasyon ay nagdulot pa rin ng matinding hapdi na parang pinupunit ang aking laman. Ang asawa ko, ang lalaking pinaglutuan ko, inalagaan ko at pinagkatiwalaan ko ay nasa mga bisig ngayon ng ibang babae sa mismong ilalim ng bubong namin. Ilang minuto pa ang lumipas, muling tumunog ang aking telepono. Pangalawang mensahe mula kay Kuya Anton. Lumabas sila ng kwarto, nakabihis. Nagpaalam kay Mama Rosa na may bibilhin lang daw sa labas. Sumakay sila sa kotse. Susundan ko sila. Hindi na lang sila nakontento sa loob ng bahay. Siguro dahil sa pananabik o dahil gusto nila ng mas malaking kalayaan, nagpasya silang lumabas. Saan kaya sila pupunta? Sa isang motel? Sa isang tagong lugar kung saan wala silang ibang iisipin kundi ang kanilang mga pansariling kaligayan. Wala na akong nagawa kundi ang maghintay. Ang bawat segundo ay naging isang taon. Gusto kong sumigaw sa loob ng ospital. Gusto kong ibato ang telepono ko at magwala. Ngunit nanatili akong nakaupo, tahimik na lumuluha sa isang madilim na sulok ng break room. Ang mga luha ko ay luha ng matinding pangungulila para sa pamilyang inakala kong akin na ngayon ay tuluyan ng gumuho. Alas 12:30 ng madaling araw, katahimikan ang bumabalot sa buong ward. Nagliligpit na ako ng mga medical charts nang biglang mag-ring ng malakas ang telepono sa nurses station. Isang emergency call. Dali-dali itong sinagot ng kasamahan kong nurse. Nakita ko kung paano nanlaki ang kanyang mga mata at nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ibinaba niya ang telepono at mabilis na lumingon sa akin, bakas ang matinding pagkabigla at tensyon sa kanyang boses. Maya, maghanda ka ng stretcher. Paparating ang ambulansya mula sa isang motel sa kabilang kanto. May 2 pasyenteng isusugod, isang kaso ng penis captivus. Natrap ang lalaki sa loob ng babae dahil sa matinding stress at inatake sa puso ang lalaki. Habang sinasabi niya iyon, narinig ko ang pamilyar at nakakabinging wangwang ng ambulansya na palapit ng palapit sa emergency room. Ang sirena ay tila isang nakakatakot na kanta ng kapalaran. Hindi ko pa alam kung sino sila, ngunit isang kakaibang kaba ang mabilis na gumapang mula sa aking mga paa, paakyat sa aking lalamunan.
Ang kaba na iyon ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang kutob na magpapabago sa buong buhay ko. Habang dahan-dahang bumubukas ang mga salamin na pinto ng emergency room at iniluluwa ang stretcher kung saan nakahiga ang dalawang naghihingalong figura na nakatakip ng kumot, hindi ko inaasahan na ang pagbukas ng kumot na iyon ay ang magiging simula ng pinakamalaking bangungot na susubok sa aking pagkatao at magtutulak sa akin na gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang kaya kong gawin. Pagkatapos mailipat sina Carlo at Elena sa isang pribadong kwarto, tila naiwan akong nakalutang sa isang magulong panaginip. Ang emergency room ay unti-unting bumalik sa normal nitong takbo, ngunit ang hangin sa paligid ko ay nanatiling mabigat at nakakasakal. Rinig na rinig ko ang mga pasimpleng bulungan ng aking mga kasamahang nurse. Nakita ko ang mga nakaw na tingin nila, ang mga matang puno ng awa at pagtataka. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang kaawaan ka ng ibang tao dahil sa katangahan at kawalang hiyaan ng sarili mong asawa. Pumasok ako sa banyo ng staff at isinara ang pinto. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Magulo ang buhok ko, maputla ang aking mga labi at ang aking mga mata ay tila dalawang malalalim na hukay na walang emosyon. Binuksan ko ang gripo at hinayaang umagos ang malamig na tubig. Naghilamos ako, umaasa na baka sakaling magising ako mula sa bangungot na ito, ngunit ang lamig ng tubig ay nagpaalala lamang sa akin na totoo ang lahat. Ang lalaking pinangarap kong makasama hanggang sa pagtanda ay naroon sa kabilang kwarto, ginagamot dahil sa pakikipagtalik sa sarili niyang hipag. Hindi ko na malayang nakakuyom na pala ang aking mga kamao hanggang sa maramdaman ko ang pabaon ng aking mga kuko sa sarili kong palad. Walang luhang pumatak. Tila naubos na ang lahat ng luha ko noong mga gabing naghihintay ako at nagdududa sa sarili ko. Halos 1 oras ang lumipas nang marinig ko ang matutulis na tunog ng takong sa pasilyo ng ospital. Mabilis, nag-aapura, at puno ng awtoridad. Kilalang-kilala ko ang tunog na iyon. Hindi nagtagal ay bumungad ang figura ni Mama Rosa. Magulo ang kanyang buhok, tila nagmamadaling nagbihis at umalis ng bahay, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matigas at mapagmataas. Nang magtama ang aming mga paningin, wala akong nakitang pag-aalala para sa kalusugan ng kanyang anak. Ang unang rumehistro sa kanyang mga mata ay matinding takot-takot na mabulgar ang lihim ng kanyang pamilya, takot sa sasabihin ng ibang tao. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Bumaon ang kanyang mga daliri sa aking balat. Hinila niya ako patungo sa isang madilim at walang taong bahagi ng pasilyo malapit sa fire exit. Maya, ano itong nangyari? Bakit narito ang asawa mo at si Elena? Pabulong, ngunit madiin niyang tanong, tila nang gigigil. Tinitigan ko siya ng malamig. Ang mga mata kong dati ay laging nakayuko bilang paggalang ay ngayon ay tuwid na nakatingin sa kanyang kaluluwa. Huwag na po tayong magkunwari, Mama Rosa. Alam ko pong alam ninyo kung ano ang ginagawa nila tuwing wala si Kuya Anton. Kayo pa nga po ang nagbubukas ng pinto para sa kanila, hindi ba? Namutla siya. Tila umurong ang dila niya sa loob ng isang saglit, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Mula sa pagiging nagtatanong, naging matalim at puno ng pananakot ang kanyang hitsura. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan, Maya. Wala akong kinalaman sa kahayupan ni Elena. Mabilis niyang sagot. Pilit na inililigtas ang kanyang sarili at ang kanyang paboritong anak sa pamamagitan ng pagdidiin sa kanyang manugang. Ang babaeng iyon ang lumandi kay Carlo. Lalaki lang ang anak ko, marupok, natutukso. Kung naging mabuti ka lang sanang asawa at hindi mo siya iniiwan palagi para mag-night shift, hindi sana siya maghahanap ng init sa iba. Napakuyom ang aking mga panga. Parang pinunit ang puso ko sa narinig. Ako pa ang sinisisi niya.
Nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho upang may maitulong sa gastusin sa bahay, tapos ako pa ang may kasalanan kung bakit naging hayop ang asawa ko. Nagtatrabaho ako ng marangal, Mama Rosa, nanginginig ang boses ko sa pinipigilang galit, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hindi dahilan ang pagiging marupok para sirain ang isang pamilya. At lalong hindi dahilan ang trabaho ko para konsintihin ninyo ang kababuyan ng sarili ninyong anak. Sasampalin sana niya ako. Nakataas na ang kanyang kamay, ngunit biglang may isang malaking kamay na pumigil sa kanya. Si Kuya Anton. Hindi ko alam kung kailan siya dumating, ngunit nakatayo siya sa likuran namin. Ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato, walang emosyon, walang luha, ngunit ang kanyang presensya ay nagdadala ng nakakapanindig balahib na lamig. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng puot habang nakatingin sa sarili niyang ina. Subukan mong saktan si Maya, Ma, at isusumpa ko sa harap mo na makakalimutan kong ina kita. Mababa at garalgal ang boses ni Kuya Anton. Nanlaki ang mga mata ni Mama Rosa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Anton, anak, huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng babaeng ito. Si Elena, ginayuma yata ang kapatid mo. Tama na, sigaw ni Kuya Anton. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, nagpatigil sa ilang mga taong napadaan. Namula ang kanyang mukha at umigting ang kanyang mga panga. Kagagaling ko lang sa bodega, Ma. Napanood ko ang lahat sa kamera. Napanood ko kung paano mo isinara ang pinto ng kwarto ni Elena matapos pumasok ni Carlo doon noong isang gabi. Kinukonsinti mo sila. Ibinenta mo ang dignidad ko bilang anak mo para lang pagtakpan ang paborito mong si Carlo. Napaluha si Mama Rosa, ngunit alam kong hindi iyon luha ng pagsisisi kundi luha ng isang taong nabisto. Umiwas siya ng tingin at napahagulgol, nagdadahilan na ginawa lang niya iyon dahil ayaw niyang mawasak ang aming pamilya. Isang napakalaking kasinungalingan. Tinalikuran namin siya at naglakad kami ni Kuya Anton patungo sa pribadong kwarto kung saan naroon ang dalawang traidor. Nang buksan namin ang pinto, sumalubong sa amin ang amoy ng gamot at ang tunog ng tahimik na pag-iyak. Nakahiga si Carlo sa isang kama. Ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, nag-angat siya ng tingin. Nakita ko ang pamumutla niya nang makita si Kuya Anton. Tila gusto niyang lamunin siya ng lupa. Sa kabilang kama, nakaupo si Elena, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nakayuko at walang tigil sa paghikbi. Naglakad si Kuya Anton palapit sa kama ni Elena. Bawat hakbang niya ay tila nagpapakabog sa dibdib naming lahat. Tumayo siya sa harap ng kanyang asawa. Walang ginawang ingay si Elena, nanginginig ang buong katawan. Ilang buwan na, Elena? Malamig na tanong ni Kuya Anton. Inangat ni Elena ang kanyang luhaang mukha. Anton, patawarin mo ako, niloko niya ako. Si Carlo ang may gusto nito. Huwag kang magsinungaling. Biglang sigaw ni Carlo mula sa kanyang kama, pilit na itinatayo ang kanyang nanghihinang katawan. Ikaw ang nagpapadala ng mga mensahe sa akin. Ikaw ang pumapasok sa kwarto ko kapag wala si Maya. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. Doon na nagkagulo, nagturuan ang dalawa, nagsumbatan sa loob ng malamig na kwartong iyon. Ibinunyag nila ang kani-kanilang mga baho habang kami ni Kuya Anton ay tahimik lang na nanonood, pinagmamasdan kung paano nila sinisira ang isa't isa para iligtas ang sarili nilang balat. Pumasok din si Mama Rosa at agad na niyakap si Carlo. Sinisigawan si Elena na isa siyang malanding babae na sumira sa buhay ng kanyang anak. Pakiramdam ko ay nanonood ako ng isang nakakadiri at trahedyang pelikula. Ang pamilyang inakala kong buo ay ngayon ay nagpapakita ng kanilang tunay na anyo, mga sakim at makasarili. Nang makita ni Elena na wala na siyang kakampi, na itinatakwil na siya ni Kuya Anton at ginagawa siyang sangkalan ni Mama Rosa upang iligtas si Carlo, bigla siyang tumayo mula sa kama. Ang kanyang mga luha ay natuyo, napalitan ng isang mapanganib na desperasyon. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik habang tinitingnan kaming lahat. Sige, itakwil niyo ako. Sisihin niyo ako sa lahat ng kasalanan. Humihigbing sigaw ni Elena. Ang boses ay matinis at nag-uumapaw sa galit. Pero tandaan niyo ito, hindi niyo ako pwedeng itaboy na parang isang asong ulol. Natigilan ang lahat. Kumunot ang noo ni Mama Rosa. Ano ang pinagsasasabi mo, babae? Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Ngumisi si Elena, isang ngisi na puno ng pait at tagumpay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Kuya Anton at pagkatapos ay bumaling kay Carlo. Buntis ako, malamig niyang pahayag, ang mga salitang tila isang bomba na sumabog sa loob ng kwarto. 2 buwan na akong buntis. Bumagsak ang katahimikan. Walang nakapagsalita. Napanganga si Mama Rosa, unti-unting namutla si Carlo at si Kuya Anton ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Tiningnan ko ang tiyan ni Elena at naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Kung buntis siya ng 2 buwan, sino sa 2 magkapatid ang ama ng batang dinadala niya? 2 buwan na akong buntis. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng malamig na kwarto ng ospital. Sa labas, patuloy ang tahimik na paglalakad ng mga nurse at ang paminsan-minsang pagtunog ng mga makina, ngunit sa loob ng silid na ito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay naging napakabigat, halos hindi ko na kayang huminga, parang may isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Pinipiga ang natitirang lakas na meron ako. Tinitigan ko ang tiyan ni Elena. Wala pang bakas ng paglaki. Ngunit ang isiping may isang buhay na nabubuo sa loob ng kanyang sinapupunan, isang buhay na bunga ng kataksilan at kalaswaan sa mismong loob ng pamamahay namin ay nagdulot sa akin ng matinding pagduduwal. Bumaling ang tingin ko kay Kuya Anton. Nakatayo siya ng tuwid, ngunit ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumagsak. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nag-aapoy sa galit, ay biglang nabalot ng isang nakakakilabot na kahungkagan. Tila siya isang matibay na puno na biglang tinamaan ng kidlat at tuluyang naging abo sa loob lamang ng 1 segundo. Dahan-dahan, isang malalim at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kuya Anton. Ang tawa niyang iyon ay walang bahid ng saya. Iyon ay ang tunog ng isang lalaking tuluyan nang nawasak ang kaluluwa. 2 buwan, garalgal ang kanyang boses nang magsalita siya. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo na iniluluwa niya mula sa kanyang lalamunan. 2 buwan, Elena. Huwag mo akong gawing gago. Huling beses tayong nagsiping. Bago pa ako umalis, papuntang Mindanao para sa proyekto natin noong 1 taon. Simula nang bumalik ako, ni ayaw mong magpahawak sa akin. Palagi kang pagod, palagi kang masama ang pakiramdam. Namutla si Elena. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na humahakbang paatras. Palayo sa asawa niyang ngayon ay tila isang estranghero na handa siyang patayin gamit lamang ang mga titig nito. Anton, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kaninong anak iyan? Malamig ngunit madiin na tanong ni Kuya Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na kay Elena kundi kay Carlo na noon ay nakasiksik sa dulo ng kanyang kama, tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Tatanungin kita ulit, Elena. Kaninong anak ang nasa sinapupunan mo? Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Kuya Anton kasabay ng paghampas niya sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Naglaglagan ng mga baso at lalagyan ng gamot sa sahig. Lumikha ng isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan. Napapikit ako sa gulat, ngunit hindi ako gumalaw. Pinanood ko kung paano magkawatak-watak ang pamilyang ito na minsan kong sinubukang buuin. Kay Carlo, umiiyak na isinigaw ni Elena. Itinuro niya ang lalaking nakahiga sa kama. Siya ang ama. Siya ang nagpupumilit na pumasok sa kwarto ko tuwing wala ka.
Siya ang nangako na aakuin niya ang bata kapag nalaman ninyong lahat. Lahat kami ay napalingon kay Carlo. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking akala ko ay tahimik at mabait. Ngayon, nakikita ko ang tunay na kulay ng kanyang kaluluwa. Isa siyang duwag. Isang makasariling halimaw na nagtago sa likod ng isang maamong mukha. Namutla si Carlo. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa akin, kay Kuya Anton, at sa kanyang inang si Mama Rosa na ngayon ay halos himatay na sa kanto ng kwarto. Nakita ko ang paglunok ni Carlo, ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakahawak sa puting kumot ng ospital. Hindi totoo yan, biglang sigaw ni Carlo. Ang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Paano ko malalaman na akin yan? Baka kung kani-kanino siya nakikipagtalik kapag umaalis ako ng bahay. Malandi ang babaeng yan, ma. Ginayuman niya ako. Natigilan ako. Maging si Elena ay napatigil sa pag-iyak. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa lalaking karelasyon niya. Ang asawa ko, sa kanyang labis na takot sa galit ng kanyang kapatid at sa kahihiyan na haharapin niya, ay tuluyang inilaglag ang babaeng pinangakuan niya ng lihim na pag-ibig. Ipinagkanulo niya si Elena upang iligtas ang sarili niyang balat. Walang hiya ka, Carlo. Matinis na tili ni Elena, tuluyan nang nawala sa sarili. Susugurin sana niya si Carlo sa kama nito. Handang kalmutin ang mukha ng lalaking nagtraidor sa kanya, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Kuya Anton sa braso at malakas na itinulak pabalik sa sahig. Tama na, umalingaw-ngaw ang boses ni Mama Rosa. Pilit niyang inayos ang kanyang sarili, lumapit at pilit na kinokontrol ang sitwasyon na matagal nang kumawala sa kanyang mga kamay. Mga baliw ba kayo? Nasa ospital tayo. Gusto niyo bang marinig ng lahat ng tao sa labas ang kababuyan ninyo? Gusto niyo bang mabasa sa dyaryo bukas na ang pamilya natin ay parang mga asong nag-aagawan sa isang buto? Tumingin si Mama Rosa kay Elena na nakadapa sa malamig na sahig. Wala na ang dating pagmamahal at paboritismo sa kanyang mga mata. Ngayon, puro pandidiri at puot na lamang ang naroon. Ikaw, turo ni Mama Rosa kay Elena, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Kahit kailan, hindi ka na makakabalik sa pamamahay ko. Bukas na bukas din, kukunin mo ang mga gamit mo at aalis ka. At iyang batang iyan, huwag mong ipangalandakan na apo ko iyan, dahil hindi ko kikilalanin ang isang bastardo na bunga ng kalandian mo. Pagkatapos ay bumaling si Mama Rosa kay Kuya Anton. Anton, asikasuhin mo ang annulment ninyo. Hindi pwedeng madikit ang pangalan natin sa babaeng iyan. Nanatiling tahimik si Kuya Anton. Nakatingin lamang siya sa hangin, tila namatay na ang kanyang kaluluwa at ang naiwan ay isang pisikal na katawan na lamang na humihinga dahil kailangan. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko ang trahedyang nagaganap sa aking harapan, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting pumalot sa aking puso. Wala ng sakit, wala ng pait, wala ng luha. Ang nararamdaman ko na lang ay isang nakakapangilabot na kaluwagan. Tumingin ako kay Carlo. Nakayuko siya, umiiyak na parang bata, nagmamakaawa sa kanyang ina na protektahan siya mula sa galit ni Kuya Anton. Tiningnan ko si Elena na ngayon ay wasak na wasak, umiiyak sa sahig, mag-isa at walang kakampi. Tiningnan ko si Mama Rosa, ang matandang nagmamanipula sa aming lahat na ngayon ay desperadong pinipilit na takpan ang baho ng kanyang pamilya. Nakakadiri sila. Nakakadiri ang bahay na inuwian ko gabi-gabi. Nakakadiri ang pagmamahal na inilaan ko sa kanila sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa pintuan. Naramdaman ko ang malamig na hawakan ng pinto sa aking palad. Ang tunog ng aking sapatos ay nagpatigil sa kanilang lahat. Lumingon sila sa akin. Tila ngayon lang nila naalala na naroon ako sa loob ng kwarto, na nanonood ako sa buong kalbaryo nila mula simula hanggang wakas. Maya, pautal na tawag ni Carlo sa akin. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng luha,
Pilit na umaabot ang kanyang nanginginig na kamay sa aking direksyon. Maya, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Inakit niya lang ako. Lalaki lang ako, Maya. Nagkakamali. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako. Iiwan ko ang trabaho ko. Lilipat tayo ng bahay. Tayong dalawa lang. Please, asawa ko. Tinitigan ko ang kamay niya na pilit na umaabot sa akin. Ang kamay na iyon na minsang humaplos sa mukha ko, ang kamay na iyon na yumakap sa ibang babae habang nagpapakahirap ako sa ospital. Huwag mo akong tatawaging asawa, Carlo. Malamig kong sagot. Ang boses ko ay hindi tumaas. Hindi ako sumigaw. Ngunit ang bawat salita ay may dalang talim na kaya siyang patayin ng paunti-unti. Asawa mo ako sa papel, oo. Pero ang kaluluwa mo, matagal mo nang ibinenta sa demonyo. Pareho kayo ni Elena, bagay na bagay kayo. Pareho kayong mga linta na sumisipsip sa buhay ng mga taong nagmamahal sa inyo. Maya, tama na iyan. Mabilis na pumagitna si Mama Rosa. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ang aking mga balikat, ngunit mabilis akong umatras upang hindi niya ako madikitan. Intindihin mo ang sitwasyon. Oo, nagkamali ang asawa mo. Malaki ang kasalanan niya. Pero pamilya pa rin tayo. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin na ang pamilya ko ay sirang-sira? Ako ang bahala sa iyo, Maya. Gagawin ko ang lahat, basta manatili ka lang kay Carlo. Babayaran ko ang lahat ng hirap mo. Ituturing kitang parang tunay na anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tinitigan ko ang mga mata ng aking biyenan. Nakikita ko ang labis na takot sa kanyang mga mata, hindi para sa akin, hindi para kay Carlo, kundi para sa sarili niyang reputasyon. Siya ang uri ng ina na mas pipiliing magdusa ang kanyang manugang habambuhay kaysa masira ang imahe ng kanyang pamilya sa harap ng lipunan. Matagal na akong walang asawa, Mama Rosa. Seryoso kong sagot. At kahit kailan, hindi ko itinuring na pamilya ang isang grupo ng mga taong kayang saksakin ako sa likod habang nakaharap at nakangiti sa akin. Hindi mabibili ng pera ninyo ang dignidad ko. Ipadadala ko na lang ang mga papeles ng annulment. Bahala na kayong magpatayan dito. Tinalikuran ko sila. Handa na akong buksan ang pinto at tuluyan ng lisanin ang bangungot na iyon. Handa na akong magsimula ng bagong buhay na malayo sa kanilang lahat. Ngunit bago ko pa man mapihit ang hawakan ng pinto, isang matinis at nakakapanindig balahib na tili ang nagmula kay Elena. Tulong! Ang sakit! Ang tiyan ko! Mabilis akong lumingon. Nakita ko si Elena na namimilipit sa sahig, hawak-hawak ang kanyang tiyan ng mahigpit. Namumutla ang kanyang mukha at pawis na pawis. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ko. Sa ilalim ng kanyang hita, dahan-dahang gumagapang ang isang madilim at mapulang likido, dugo. Puno ng dugo ang sahig ng ospital. Nanlaki ang mga mata ni Mama Rosa. Napasigaw siya sa takot habang paatras na napasandal sa pader. Si Carlo ay napatakip sa kanyang bibig, nanginginig na nakatingin sa dugo ang sahig. Kahit si Kuya Anton, sa kabila ng matinding puot na nararamdaman niya para sa kanyang asawa, ay hindi nakagalaw sa matinding gulat. Maya, tulungan mo ako, ang anak ko, ang anak ko. Parang awa mo na. Umiiyak na pagsusumamo ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa akin ng may matinding desperasyon. Umaasa na gagamitin ko ang aking sinumpaang tungkulin bilang isang nurse upang iligtas ang buhay ng batang nasa kanyang sinapupunan, ang batang bunga ng mismong pagtataksil na sumira sa buhay ko. Nakatayo lamang ako sa may pintuan. Ang kamay ko ay nakahawak pa rin sa doorknob. Sa isang iglap, nasa aking mga kamay ang kapangyarihan. Iligtas ang babaeng sumira sa buhay ko o talikuran siya at hayaan siyang anihin ang parusa ng kanyang mga kasalanan. Nakatayo lamang ako sa may pintuan. Ang malamig na metal ng doorknob ay tila bumabaon sa aking nanginginig na palad. Sa harap ko,
Ang babaeng sumira sa aking pamilya ay nakadapa sa malamig na sahig ng ospital, namimilipit sa matinding sakit, habang ang sarili niyang dugo ay dahan-dahang gumagapang sa mga puting tiles. Ang pulang likido ay tila naglalarawan ng mismong pamilyang winasak niya marumi, nakakakilabot at nag-iiwan ng mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Maya, parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko. Patuloy na pag-iyak ni Elena. Ang kanyang boses ay paos, puno ng matinding takot at desperasyon. Inabot niya ang kanyang nanginginig at duguang kamay patungo sa aking direksyon. Sinitigan ko siya. Sa mga sandaling iyon, naglaban ang dalawang pagkatao sa loob ko. Bilang isang asawang pinagtaksilan at niyurakan ng pagkatao, may isang madilim na bahagi ng aking utak na sumisigaw na talikuran siya. Hayaan siyang magdusa, hayaan siyang maranasan ang sakit ng pagkawala upang maramdaman niya kahit kaunti ang sakit ng pagkawala ng pamilyang ninakaw niya sa akin. Hayaan siyang anihin ang parusa ng impyernong siya mismo ang gumawa. Ngunit tinitigan ko ang dugo, buhay iyon. Isang inosenteng buhay na walang kinalaman sa kababuyan ng kanyang mga magulang. At higit sa lahat, isa akong nurse. Sumumpa ako sa harap ng Diyos at ng aking propesyon na ililigtas ko ang anumang buhay na nasa panganib, kahit pa ang buhay na iyon ay pagmamay-ari ng taong pinakakinamumuhian ko sa buong mundo. Kung tatalikuran ko siya ngayon at hahayaang mamatay ang bata, ano pa ang ipinagkaiba ko sa kanila? Magiging isa rin akong halimaw na pumatay ng kaluluwa. At hindi ko hahayaang sirain nila pati ang huling natitirang kabutihan sa puso ko. Binitawan ko ang doorknob. Mabilis akong tumalikod at binuksan ang pinto. Emergency. Code Blue sa room 402. Obgyn emergency. Dalhin niyo ang stretcher at ipatawag ang on-duty na obstetrician. Bilis. Buong lakas kong isinigaw sa pasilyo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagkagulo ang mga kasamahan ko, tunog ng mabibilis na yabag, kalampag ng mga kagamitang medikal, at mga nag-uutos na boses ang pumuno sa hangin. Pumasok ang mga doktor at nurse. Itinulak nila ako ng bahagya sa gilid upang bigyan ng espasyo ang mga sarili nila. Iangat ng dahan-dahan, ingatan ang pelvis. Utos ng doktor habang maingat nilang inililipat si Elena sa stretcher. Patuloy sa pag-iyak at pag-ungol sa sakit si Elena, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang puting kumot na ipinatong sa kanya ay mabilis na namantsahan ng sariwang dugo. Habang inilalabas nila si Elena palabas ng kwarto patungo sa operating room, umurong ako sa isang sulok at pinanood ang mga taong naiwan sa loob. Hinati ng trahedya ang kanilang mga reaksyon. At doon ko nakita ang pinakahubad na katotohanan ng kanilang mga pagkatao. Tiningnan ko si Carlo, ang lalaking ipinagmalaki ni Elena na ama ng kanyang dinadala. Nakasiksik siya sa pinakadulong bahagi ng kanyang kama. Ang mga tuhod ay yakap-yakap hanggang sa dibdib. Nanginginig siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa direksyon kung saan inilabas si Elena. Nakatitig siya sa dugo ang sahig at ang tanging mababasa sa kanyang mukha ay matinding pandidiri at pag-iwas. Ni hindi siya bumaba ng kama upang hawakan ang kamay ng babaeng sinasabi niyang mahal niya. Ni hindi siya sumigaw para iligtas ang bata. Ganyan siya kaduwag. Sa oras ng panganib at sakuna, ang tanging iniisip niya ay ang kanyang sarili. Bumaling ang tingin ko kay Mama Rosa. Nakasandal siya sa pader, sapo-sapo ang kanyang dibdib habang mabilis na humihinga. Ngunit wala akong nakitang awa sa kanyang mga mata para sa manugang na nag-aagaw buhay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at pagkabigla. Tinitigan niya ang dugong kumalat sa tiles na tila ba iyon ay isang napakaruming basura na sumira sa malinis niyang pangalan. Ang tanging inaalala niya ay ang iskandalong sasabog kinabukasan kapag nalaman ng mga kamag-anak na ang asawa ng panganay niya ay nakunan dahil sa pakikipagtalik sa bunso niyang anak. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Kuya Anton.
Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan simula nang sumigaw si Elena. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa bakas ng dugo na naiwan sa sahig. Dahan-dahan, tila isang taong nawalan ng lakas sa mga tuhod, lumuhod siya sa tabi ng dugo ng kanyang asawa. Hindi niya ito hinawakan. Tinitigan niya lamang ito ng malapitan. Sa mga sandaling iyon, alam kong pinapanood niya ang tuluyang pagkamatay ng lahat ng ilusyon na binuo niya tungkol sa kanyang pamilya at kasal. Paglabas ng mga tauhan ng ospital upang sundan si Elena, naiwan muli kaming apat sa loob ng nakakabinging katahimikan ng silid. Amoy na amoy ang malansang amoy ng dugo na humalo sa matapang na amoy ng alkohol at gamot. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kama ni Carlo. Kinuha ko ang aking bag na naiwan sa isang upuan. Napatingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng umaagos na luha. Maya, pabulong niyang tawag, tila umaasa pa rin na lalambot ang puso ko matapos ang trahedyang nangyari. Baka iniisip niya na dahil nawala ang bata, may pagkakataon pa siyang bumalik sa akin. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Wala na akong maramdamang galit, wala na ring pagmamahal. Ang natira na lamang ay matinding awa para sa isang taong napakababa ng pagkatao. Bukas na bukas, ipapadala ko ang mga gamit mo mula sa bahay papunta rito o kung saan mo man gustong kumira, malamig at tuwid kong sabi. Ang mga papeles para sa annulment ay ihahanda ng abogado ko. Huwag mo na akong hahanapin, huwag mo na akong tatawagan. Dahil sa sandaling lumabas ako ng pintong ito, patay na ang asawa mo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Hindi ko na rin tinapunan ng tingin si Mama Rosa na nakayuko at walang kibo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kwarto. Bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila pagtanggal ng mabibigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa aking mga paa. Malaya na ako, wasak, pagod, at sugatan, ngunit sa wakas ay malaya na. Paglabas ko ng ward, dumiretso ako patungo sa fire exit upang sana ay doon umiyak ng tahimik at ilabas ang natitirang bigat sa aking dibdib. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang mabigat na pinto ng hagdanan, naramdaman ko ang mga pamilyar na yabag sa aking likuran. Lumingon ako, si Kuya Anton. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay malalim na nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita ko ang isang kakaibang anino sa kanyang mga mata, hindi na lamang kalungkutan, kundi isang madilim at nakakapangilabot na pagtuklas. Maya, tawag niya. Ang boses niya ay basag, garalgal, ngunit may dalang panibagong galit na nagpatayo ng mga balahibo ko sa batok. Salamat sa ginawa mo para kay Elena kanina. Kahit pa hindi niya iyon deserve. Umiling ako ng marahan. Ginawa ko lang ang trabaho ko, kuya. Pero sana maintindihan mo na hindi ko na kaya. Lalayo na ako sa pamilya ninyo. Huminga siya ng malalim at unti-unting lumapit sa akin. Tumingin siya sa magkabilang dulo ng pasilyo upang makasiguro na walang ibang nakakarinig sa amin. Naiintindihan ko, Maya, at hinding-hindi kita pipigilan, malumanay niyang sabi. Ngunit biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging malamig ito at seryoso, pero bago ka umalis, may hindi pa ako sinasabi sa inyo kanina sa loob ng kwarto. Isang bagay na natuklasan ko kaninang hapon bago ako pumunta rito sa ospital. Kumunot ang noo ko. Ang kaba na inakala kong nawala na ay muling gumapang sa aking dibdib. Tungkol saan, kuya? Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay mula sa bulsa. May hawak siyang isang nakatuping papel, luma at tila galing sa isang reseta at isang maliit na puting bote na walang anumang label. Tinitigan niya ang mga iyon na tila ba may hawak siyang lason. Yung tungkol sa pagkabuntis ni Elena at yung tungkol sa biglaang pangingisay ng mga kalamnan nila na naging dahilan kung bakit sila isinugod dito. Panimula niya, ang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa puting bote.
Iniabot niya sa akin ang papel at ang bote. Nanginig ang mga kamay ko nang tanggapin ko iyon. Nakita ko ito sa pinakailalim ng drawer sa kwarto ni Mama Rosa nang pumasok ako kanina para kumuha sana ng dokumento, patuloy ni Kuya Anton. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang yelo na tumutusok sa aking pandinig. Hindi aksidente ang nangyari sa kanila, Maya. Hindi sila isinugod dito dahil lang sa gulat. May nagplano nito. At may mas malagim pang rason kung bakit nabuntis si Elena na hindi alam ng mismong asawa mo. Tinitigan ko ang nakasulat sa papel at ang laman ng maliit na bote. Nanlaki ang aking mga mata at pakiramdam ko ay tumigil ang paghinga ng aking mga baga. Ano ang malagim na lihim na itinatago ng ina nilang si Mama Rosa at paanong ang mismong paborito niyang anak ang naging biktima ng kanyang sariling kasakiman? Tinitigan ko ang lumang papel at ang maliit na puting bote na iniabot sa akin ni Kuya Anton. Ang malamig na hangin sa fire exit ay humaplos sa aking batok, ngunit mas nakakapangilabot ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking kalamnan habang binabasa ko ang mga nakasulat sa lukot na reseta. Hindi iyon galing sa isang lehitimong ospital. Ang mga letra ay tila minadaling isulat, naglalaman ng mga pangalan ng gamot na pamilyar sa akin bilang isang nurse. Mga gamot na hindi basta-basta nabibili sa botika dahil sa matapang nitong epekto sa central nervous system at sa mga kalamnan. Mga gamot na nagdudulot ng matinding pagpukaw sa pagnanasa ng isang tao at nagpapataas ng tsansa ng mabilisang pagbubuntis, ngunit may kaakibat na panganib ng matinding muscle spasms at atake sa puso kung masusobrahan. Binaling ko ang aking paningin sa maliit na bote. Walang label, walang pangalan, ngunit sa loob nito ay may natitira pang malinaw na likido. Dahan-dahan kong inangat ang aking mga mata kay Kuya Anton. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang madilim na anino at ang kanyang mga panga ay umigting sa matinding pagpipigil ng galit. Ano ito, Kuya? Nanginginig ang boses kong tanong. Kahit na sa loob ng aking isipan ay unti-unti nang nabubuo ang isang napakadilim at nakakasuka na konklusyon. Huminga ng malalim si Kuya Anton. Tila bawat pag-inom niya ng hangin ay may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Sumandal siya sa malamig na pader ng hagdanan at pumikit ng mariin. Baog ako, Maya, garalgal niyang panimula. Ang mga salitang iyon ay tila isang mabigat na bato na bumagsak sa pagitan naming dalawa. 5 taon na ang nakakalipas nang malaman ko iyon. Nagpa-check up kami ni Elena dahil hindi siya mabuntis-buntis. Nang lumabas ang resulta, gumuho ang mundo ko. Ako ang may depekto. Ako ang hindi makapagbigay ng anak. Natigilan ako. Bumalik sa aking alaala ang mga panahong palaging nakayuko si Kuya Anton tuwing pinag-uusapan ang tungkol sa pamilya at kung paano siya palaging nagtatrabaho ng labis-labis na tila ba pinaparusahan niya ang sarili niya dahil sa isang kakulangan. Nalaman iyon ni Mama Rosa, patuloy niya. Ang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng pait at hinanakit. Nang malaman niyang wala na siyang maasahang apo mula sa akin, ibinaling niya ang lahat ng atensyon kay Carlo. Si Carlo ang paborito niya. Si Carlo ang perpektong anak. Pero ang problema niya, ikaw ang napangasawa ni Carlo. Kumunot ang noo ko. Ano ang kinalaman ko rito, Kuya? Nagtrabaho ako ng maayos, naging mabuti akong asawa. Iyon na nga ang problema para sa kanya. Mapait na ngumiti si Kuya Anton, nakadilat na ang mga mata at tuwid na nakatitig sa akin. Masyado kang maayos, masyado kang independent, isa kang nurse na palaging nagdi-duty. Alam ni Mama Rosa na inuuna mo ang pag-iipon at ang karir mo bago ang pag-aanak. Hindi ka niya makontrol, hindi ka niya mapasunod sa gusto niya na bigyan agad siya ng apo. At higit sa lahat, alam niyang hindi kanya kayang paikutin sa mga palad niya. Pakiramdam ko ay may malamig na kamay na sumakal sa aking leeg. Unti-unting nagliliwanag ang lahat ng mga tagpong hindi ko maintindihan noon.
Ang palaging pag-uutos sa akin ni Mama Rosa na umalis ng bahay, ang pagbibigay niya ng mga gawaing magpapagod sa akin, ang palagi niyang pagpupuri kay Elena sa harap ko. Kaya gumawa siya ng paraan, patuloy ni Kuya Anton. Itinuro ang bote na hawak ko. Gusto niya ng apo na magdadala ng apelyido natin at gusto niyang makuha iyon mula sa isang babaeng sunod-sunuran sa kanya, si Elena. Si Elena na uhaw sa atensyon at kayamanan ng pamilya. Nagsimula ito noong mga panahong pinapadala kanya sa probinsya. Hinaluan niya ng gamot na iyan ang kape ni Carlo at ang tsaa ni Elena. Gamot na nag-aalis ng katinuan at nagpapataas ng init ng katawan. Napahawak ako sa barandilya ng hagdanan upang hindi ako matumba. Nag-umpisa ng mag-ikot ang paningin ko sa matinding pagkabigla. Ginawa iyon ng sarili niyang ina kay Carlo. Ipinainom niya iyan sa anak niya para lang pilitin silang magsama ni Elena. Hindi lang iyon, Maya, mapaklang tawa ni Kuya Anton. Noong una, marahil hindi alam ni Carlo, biktima rin siya ng kabaliwan ni Mama Rosa. Pero nang magtagal, nang matikman niya ang katawan ng asawa ko, nagustuhan na niya. Naging konsentidor na siya. Naging hayop na rin siyang katulad ng ina natin. At ang pangingisay na nangyari sa kanila kanina, iyon ay side effect ng labis na pag-inom ng gamot na iyan. Masyadong dinamihan ni Mama Rosa ang dos dahil desperado na siyang mabuntis si Elena. Nabitawan ko ang papel, parang may kumukulong tubig na ibinuhos sa aking buong pagkatao. Nakakadiri, kasuklam-suklam. Hindi ito simpleng pagtataksil ng isang asawang natukso. Ito ay isang planadong kahayupan. Isang pag-aanak na parang mga asong kinukulong sa iisang hawla para lamang masunod ang makasariling kagustuhan ng isang matandang baliw sa kapangyarihan at imahe. Tinitigan ko ang bote na nasa aking palad. Ang pamilyang inakala kong akin, ang bahay na inuwian ko, ay isang malaking ilusyon. Pinaglaruan nila ang buhay ko. Pinaglaruan nila ang buhay naming dalawa ni Kuya Anton dahil lang sa tingin nila ay mga tau-tauhan lang kami sa kanilang perpektong mundo. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Kuya? Nanginginig ang mga luha sa aking mga mata, ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan. Luha iyon ng matinding puot na handang sumabog at manunog ng kahit anong makaharap. Tumuwid nang tayo si Kuya Anton, ang kanyang anyo ay nag-iba. Wala na ang tahimik at sunod-sunuran na panganay. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang lalaking handang pabagsakin ang sariling ina para sa hustisya. Dahil hindi ako papayag na tayo lang ang masira, Maya, malamig niyang sagot. Ang mga mata ay tila nagliliyab sa kadiliman ng hagdanan. Kinuha nila ang dignidad natin. Kinuha nila ang pamilya natin. Iniisip ni Mama Rosa na maililihim niya ito. Iniisip niya na kapag itinaboy niya si Elena, malilinis niya ang pangalan ni Carlo at maitatago niya ang lahat ng baho niya sa ilalim ng rug. Gusto kong sirain ang kaisa-isang bagay na pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang malinis na pangalan. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa mga mata ng isa't isa, nakita namin ang parehong sugat at ang parehong uhaw para sa katotohanan. Tumango ako ng marahan. Isinilid ko ang bote sa aking bulsa at pinulot ang papel sa sahig. Ano ang plano natin? Matatag kong tanong. Wala nang panginginig sa aking boses. Patay na ang Maya na palaging nagpaparaya at nagpapakumbaba. Tinawagan ko ang mga nakakatandang kapatid ni Mama Rosa, ang mga tiyuhin at tiyahin natin na may pinakamalaking hawak sa mga ari-arian ng pamilya, sagot niya habang inilalabas ang kanyang telepono. Paparating na sila rito sa ospital, ngayon mismo. Sinabi ko na nasa bingit ng kamatayan si Carlo, kaya kailangan nilang pumunta. Gusto ni Mama Rosa ng malinis na reputasyon. Ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking iskandalo sa harap mismo ng mga taong pinakakinatatakutan niya. Bumalik kami sa pasilyo. Bawat hakbang ko ngayon ay mabigat at puno ng determinasyon. Hindi na ako tatakbo palayo ng walang laban. Kailangan nilang harapin ang mga demonyong sila mismo ang lumikha.
Pagdating namin sa tapat ng kwarto ni Carlo, narinig namin ang nagmamadaling mga boses mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang mga tiyuhin at tiyahin ng pamilya, suot ang kanilang mga mamahaling damit kahit 10 oras na ng gabi ay nag-aapurang lumapit. Sila ang mga pinuno ng angkan, ang mga taong palaging pinagmamalaki at sinusunod ni Mama Rosa. Anton, ano ang nangyari sa kapatid mo? Tanong ng pinakamatandang tiyuhin, ang mukha ay puno ng pag-aalala habang papalapit sa amin. Bago pa man makasagot si Kuya Anton, bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwan nito si Mama Rosa. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, tila nagawa na niyang pakalmahin si Carlo sa loob. Ngunit nang makita niya ang mga kapatid niya na nakatayo sa pasilyo kasama kami ni Kuya Anton, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang naawang ang kanyang mga labi sa labis na pagkagulat. May mga kuya, ate, anong ginagawa ninyo rito? Nauutal na tanong ni Mama Rosa, pilit na inaayos ang sarili at binabawi ang kanyang tindig. Medyo sumama lang ang pakiramdam ni Carlo, pero maayos na siya ngayon. Wala na kayong dapat ipag-alala. Ngumiti si Kuya Anton. Isang ngiti na nagpatayo sa balahibo ko dahil sa sobrang lamig nito. Hindi lang sumama ang pakiramdam ni Carlo. Malakas na sagot ni Kuya Anton, sapat para umalingaw-ngaw sa buong pasilyo at marinig ng lahat ng naroroon. Kaya siya nandito. Dahil natrap siya sa loob ng katawan ng asawa ko habang nagtatalik silang dalawa. At alam niyo kung ano pa ang mas malala, mga tiyo, tita. Namutla ang mga matatanda. Awang simula silang magbulungan, bakas ang matinding pagkadiskadiri at pagkabigla sa kanilang mga mukha. Anton! Tumahik ka! Nasiraan ka na ba ng ulo? Matinis na tili ni Mama Rosa. Mabilis na lumapit upang takpan ang bibig ng kanyang anak, ngunit malakas siyang itinulak palayo ni Kuya Anton. Humarap ako. Kinuha ko ang maliit na bote at ang reseta mula sa aking bulsa at itinaas ko iyon upang makita ng lahat. Hindi siya nasisiraan ng ulo, Mama Rosa, at lalong hindi aksidente ang ginawa nila, matapang kong pahayag. Nakatitig ako ng diretso sa mga mata niyang nanlalaki sa takot. Kayo ang may gawa nito. Kayo ang nagpainom sa kanila ng pampagana para magtalik sila dahil gusto ninyong mabuntis si Elena upang magkaroon kayo ng apo na kayang kontrolin. Ginawa ninyong hayop ang sarili ninyong anak para sa pansariling interes ninyo. Umugong ang mga bulungan ng mga tiyuhin at tiyahin. Tila sila binagsakan ng langit sa mga narinig. Ang matandang tiyuhin ay lumapit kay Mama Rosa. Ang mukha ay namumula sa matinding galit. Totoo ba ito, Rosa? Ginawa mo ang ganitong kababuyan. Binaboy mo ang pangalan ng pamilya natin. Umuugong na sigaw ng matanda. Nanginig ang buong katawan ni Mama Rosa. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na anumang oras. Umiling-iling siya. Umaagos ang mga luha, desperadong naghahanap ng palusot. Hindi, nagsisinungaling sila. Gusto lang manira ng babaeng iyan dahil naghiwalay sila ni Carlo. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ngunit huli na. Bukas ang pinto ng kwarto at nakita ng mga matatanda si Carlo na nakayuko at umiiyak sa kama. Hindi man lang nagawang ipagtanggol ang kanyang ina. Ang katotohanan ay nakalantad na sa kanilang harapan. Kasing linaw ng araw, bumagsak sa sahig si Mama Rosa, umiiyak at pilit na inaabot ang mga paanan ng kanyang mga kapatid, ngunit nagsiatrasan ang mga ito, puno ng pandidiri. Nasira na ang pinakaingatan niyang pangalan. Nawasak na ang kanyang imahe. Ang demonyong nagtago sa likod ng huwad na kabaitan ay tuluyan ng nahubaran. Tumalikod ako, tapos na ang laban ko rito. Ibinigay ko ang bote kay Kuya Anton at nagsimulang maglakad palayo patungo sa elevator. Wala na akong lilingunin pa, wala na akong pakialam sa mangyayari sa kanila. Ang mahalaga ay nasabi ko ang katotohanan at tuluyan na akong malaya. Ngunit bago pa man bumukas ang pinto ng elevator, narinig ko ang isang matalim at nakakapanindig balahib na tawa mula sa likuran ko. Tawa ni Mama Rosa.
Isang tawa na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno, puno ng kabaliwan at pagkasira ng bait. Tumigil ako sa paglakad. Lumingon ako ng bahagya at nakita ko si Mama Rosa na unti-unting tumatayo mula sa sahig, nakatingin ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi na sa takot, kundi sa isang matinding pananakot na tila may natitira pa siyang alas sa kanyang mga kamay. Akala niyo ba tapos na? Malamig niyang bulong, ngunit sapat para marinig ko. Ngumisi siya, isang ngisi na puno ng dugo at kasamaan. Akala mo ba panalo ka na, Maya? Hindi mo ba naitatanong sa sarili mo? Bakit hanggang ngayon, sa loob ng 5 taong pagsasama ninyo ni Carlo, kahit kailan ay hindi ka nagbuntis? Ang nakakapanindig balahib na tawa ni Mama Rosa ay tila umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, bumabaon sa bawat sulok ng aking isipan. Nakatayo siya roon, magulo ang buhok, ang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakatakot na kabaliwan. Pilit niyang iniaangat ang kanyang sarili mula sa pagkakadapa sa sahig at sa kabila ng pagtatakwil ng kanyang mga kapatid, nakahanap siya ng isang huling sandata upang saktan ako. Bakit hanggang ngayon, sa loob ng 5 taong pagsasama ninyo ni Carlo, kahit kailan ay hindi ka nagbuntis? Ang tanong niyang iyon ay tila isang matalim na sibat na tumagos ng direkta sa aking dibdib. Tumigil ang paghinga ko, nanlamig ang aking mga kamay at paa. Bumalik sa aking alaala ang mga gabing tahimik akong umiiyak sa loob ng banyo. Hawak ang isa na namang negative na pregnancy test. Bumalik ang mga pagkakataong palihim kong sinisisi ang aking sarili, ang aking trabaho, ang aking mga puyat, dahil akala ko ay ang katawan ko ang may kakulangan. Akala ko hindi ako sapat bilang isang babae dahil hindi ko mabigyan ng anak ang lalaking minamahal ko. Ngumisi si Mama Rosa. Ang kanyang ngiti ay walang bahid ng pagsisisi, tila ba ipinagmamalaki pa niya ang kanyang ginawa. Naalala mo ba ang mga gatas na palagi kong tinitimpla para sa iyo bago ka umalis papuntang night shift? Patuloy niya, ang boses ay may halong pang-uuyam. Ang mga bitamina na sapilitan kong ipinapainom sa iyo araw-araw dahil sabi ko, ayaw kong nagkakasakit ang manugang ko. Sadyang matalino ka sana, Maya, bilang isang nurse. Pero naging masyado kang inosente. Masyado kang nagtiwala sa pamilyang ito. Napakuyom ang aking mga kamao. Nagsimulang manginig ang aking buong kalamnan. Pipinakain mo ako ng pills. Nanginginig at halos paos kong bulong. Hinaluan mo ng pampigil sa pagbubuntis ang mga pagkain at inumin ko. Dahil hindi ka nararapat. Biglang sigaw ni Mama Rosa. Ang kanyang mukha ay pumula sa matinding galit at pagkasuklam. Isa ka lang hamak na nurse. Isang babaeng galing sa mahirap na pamilya na walang ibang ginawa kundi magpuyat sa ospital. Ayaw kong magkaroon ng apo na may mababang dugo, si Elena. Si Elena ay galing sa mayamang angkan. Siya ang nababagay na magbigay ng tagapagmana sa pamilya namin, hindi ikaw. Kaya noong nalaman kong baog si Anton, gumawa ako ng paraan at sisiguraduhin kong kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng puwang sa dugong nananalaytay sa pamilyang ito. Umugong ang matinding galit sa buong pasilyo. Si Kuya Anton ay mabilis na lumapit at marahas na hinawakan si Mama Rosa sa magkabilang braso, halos alugin ito sa matinding puot. Demonyo ka! Demonyo kang ina ka! Umiiyak na sigaw ni Kuya Anton. Ang malaking lalaki na palaging tahimik ay tuluyan ng humagulgol, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kalupitang ginawa ng sariling ina sa mga inosenteng tao sa paligid niya. Sinira mo ang buhay naming lahat para lang sa sakim mong ilusyon. Ang mga tiyuhin at tiyahin ay hindi na nakatiis. Ang pinakamatandang tiyuhin ay lumapit at tinuro si Mama Rosa. Mula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng karapatan sa lahat ng negosyo at ari-arian ng pamilya, mariin at nanggigigil na utos ng matanda. Wala kang dalang iba kundi kahihiyan, Rosa.
Nabaliw ka na sa pagpapahalaga sa imahe, pero ikaw mismo ang sumunog sa pangalan natin. Wala ka ng kapatid, wala ka ng pamilya. Mamamatay kang mag-isa kasama ng mga kasalanan mo. Napahagulgol si Mama Rosa, ngunit hindi iyon sapat upang burahin ang sakit na inilagay niya sa aking puso. Nanatili akong nakatayo, nakatitig sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking sinapupunan. Ang kirot para sa mga anak na ipinagdasal ko, ngunit kailanman ay hindi binigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sa kasakiman ng isang matanda. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw at isumpa siya hanggang sa kailaliman ng impyerno. Ngunit habang tinititigan ko si Mama Rosa na nagmamakaawa sa sahig, at habang naririnig ko ang panaghoy ni Carlo mula sa loob ng kwarto, na ngayon ay nalaman na rin ang dahilan kung bakit hindi kami nagkaanak. Isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting pumuno sa aking dibdib. Ang matinding sakit ay unti-unting napalitan ng isang napakalalim at nakakapangilabot na kapayapaan. Dahan-dahan, isang mapait ngunit totoong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naglakad ako palapit kay Mama Rosa. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng pagtataka kung bakit hindi ako sumisigaw at nananakit tulad ng inaasahan niya. Salamat, tahimik, ngunit malinaw kong sinabi. Kumunot ang noo niya, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Salamat Mama Rosa. Pag-uulit ko, ang boses ko ay matatag at puno ng isang kakaibang kalayaan. Salamat dahil ginawa mo iyon. Dahil kung nagkaanak ako sa anak mo, habang buhay akong matatali sa isang pamilyang puno ng lason, kasinungalingan at kababuyan. Habang buhay kong dadalhin ang sumpa ng dugo ninyo. Iniligtas mo ang mga magiging anak ko sa pagkakaroon ng isang duwag na ama at isang demonyong lola. Kaya salamat. Binigyan mo ako ng pinakamadaling dahilan para tuluyan kayong talikuran at kalimutan ng walang anumang pagsisisi. Nanlaki ang mga mata ni Mama Rosa. Tila mas nasaktan siya sa mga salitang iyon kaysa sa anumang sampal o sumpa na maaari kong ibigay. Ang pagpapakita ko na hindi niya ako nawasak, na sa halip ay pinalaya niya pa ako, ay ang huling patalim na tuluyang pumatay sa kanyang huwad na pagmamataas. Tumalikod ako at naglakad patungo sa elevator. Hindi ko na nilingon si Kuya Anton, hindi ko na nilingon ang mga nag-iiyakang kamag-anak nila at lalong hindi ko na nilingon ang kwarto kung saan nakahimlay ang mga alaala ng aking nakaraan. Nang sumara ang pinto ng elevator, bumagsak ang aking mga balikat. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa aking mga mata, dahan-dahang gumapang sa aking pisngi. Ngunit iyon na ang huling luha na inilaan ko para sa kanila, ang luha ng pagtatapos. Lumipas ang mga buwan na parang isang mabilis na hangin. Ang ospital ay nanatiling tahimik tuwing madaling araw, ngunit ang puso ko ay mas payapa na kaysa noon. Nalaman ko mula sa mga usap-usapan na tuluyan nang itinaboy si Elena ng pamilya niya pabalik sa probinsya matapos malaglag ang kanyang dinadala, dala ang kahihiyan na kailanman ay hindi na mabubura. Si Carlo ay nanatili sa bahay nila, patuloy na nagpapagamot para sa kanyang puso, ngunit mas may sakit ang kanyang isip dahil sa labis na pagsisisi. Si Mama Rosa ay nag-iisang nabubuhay sa isang malaking bahay na inalisan na ng mga tauhan at tinalikuran ng lahat ng kamag-anak. Unti-unti na raw itong kinakain ng sariling kabaliwan. At si Kuya Anton, narinig kong pumunta siya sa ibang bansa upang magsimula ng bagong buhay, malayo sa mga anino ng kanyang mapait na kahapon. Nakatingin ako ngayon sa labas ng bintana ng ospital. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat, nagbibigay ng mainit na liwanag sa malamig na syudad. Tapos na ang night shift ko. Malaya na akong umuwi sa isang maliit ngunit payapang apartment kung saan walang mga lihim, walang kasinungalingan at walang mga taong nagpapanggap na pamilya. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa aking mga labi habang inaayos ko ang aking bag.
Nakatakas na ako sa impyerno at ngayon sisimulan ko na ang pagbuo ng sarili kong paraiso. Ngunit habang naglalakad ako palabas ng ospital, isang hindi pamilyar na lalaki ang nagabot sa akin ng isang itim na sobre na walang pangalan at nang buksan ko iyon, isang maikling mensahe ang nakasulat na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ano ang nakasulat sa liham na iyon at sino ang nagmamasid sa akin mula sa dilim upang ibalik ang isang nakaraan na inakala kong tapos na?